Alright, yo, what's up sa inyo mga ka-Teka Mods, no? So, testing lang natin tong ating bagong biniling mic kung maganda. Ang gamit nating camera ngayon ay Insta360 One RS. Yo, yan, so baybayin lang natin tong kalsada ng Molino Road. Ikot tayo papunta doon sa Danghari, doon sa Villar City. Yung bagong kalsada doon. Ewan ko kung pwedeng dumaan. Alam ko 400cc lang ang pwede, pero nakaraan dumaan ako doon, hindi naman ako sinita ng gwardiya. At itong gamit nating motor ay Kawasaki Rouser 200 RS. Siya si Ruru. Ota, traffic na naman kahit may tulay na. Mahina na naman ang daloy ng traffic. Ops, sige po, tawid dati, tawid. Sige. Testing lang natin kung maganda yung ating nabiling mic at kung ano pang mga adjustment na gagawin natin dito sa settings ng ating camera. Kasi nag-uumpisa pa lang naman tayo mag-motovlog. Testing lang muna ba kung maganda ba. At kung hindi, i-adjust pa natin yung ating settings hanggang sa makuha natin yung tamang timing ng settings, no? So ayan, dito na tayo dumaan para mas mabilis at hindi masyadong matraffic. Di doon sa kabila medyo matraffic kasi hapon na, ang bilis ng oras. Alright, yeah, ginagawa kasi yung kalsada dito ngayon, kaya medyo sira-sira yung daan. Ginagawa yung tulay, medyo malikabok, sakit sa mata. Tarap ng simoy ng hangin, malamig. So nilabas ko rin si Ruru kasi ilang araw na naman din siyang natambay sa bahay. Hindi siya nagamit o baka mamaya masira. Kaya ipasyal muna natin si Ruru. Ikot lang naman tayo doon sa Danghari. Paglabas doon is Dasma. Tapos ikot ulit tayo doon sa papuntang Bermosa. Doon tayo dadaan. Testing natin kung di tayo sasabayin ng mga gwardiya. Kung sasayawayin di balik na lang tayo. Huwag na tayong tumuloy, baka susungit kasi ng mga guard dito sa sa Villar City. Pero nung nakaraan naman nakadaan ako dyan, hindi naman ako sinita. Ang pagkakaalam ko kasi big bike ang pinapadaan dun hindi naman tayo big bike. Sarap talaga magmotor, nakakawala stress ang pagmumotor. Medyo delikado lang talaga ang motor, pero syempre, putik yan. Putik talaga. Kinabahan ako dun medyo nagwigil yung gulong ko sa likod. Kaya nakakatakot talagang dumaan sa mga ganyang mga bato-bato na nag-aalas sa kalsada. Anak ng tinapay ka, konting pagkakamali mo dyan, semplang ka talaga. Naku po, wala tuloy ako sa focus. So ayun nga, masarap talaga magmotor. Medyo risky ang pagmumotor kasi syempre prone sa disgrasya. Pero syempre doble ingat ka talaga. O ito, dito tayo dadaan, dito sa may may stoplight. So kakanan tayo dito ngayon. Yan, dyan tayo dadaan. Sana hindi tayo sitahin at makaraan tayo kasi maganda, masarap magmotor dito. Yung iba kasi alam ko sabi big bike lang, pero nakadaan ako dito nung nakaraan. Hindi naman ako sinita. Ay pwede di tayo sisitahin dahil may nauna sa atin nakamotor. Ayun Hindi naman siya pinara, so pwede. Ay naku, maambun-ambun na. Kailangan nating bilis-bilisan. Para makauwi agad tayo. Umikot lang talaga ako kasi si Ruru, ito nga si Ruru na gamit natin, Rouser 200 RS, natambak ng ilang araw na naman. Ang motor kasi nasisira yan pagka ang motor hindi ginagamit ng matagal, nasisira din. So ayan nandito na ulit tayo, hindi naman tayo hinaran ng guard. Sarap talaga magmotor dito, nakaka-relax talaga, grabe. Iba yung hangin, kasi mapuno pa talaga, iba talaga pag may puno. Pollution na yung panahon natin ngayon. So sarap mag top speed dito, pero syempre huwag tayo mag top speed kasi hindi naman gawain ng matinong tao yun Ang gumagawa lang ng top speed mga kamotik you. Pero syempre huwag tayo mag top speed, delikado kasi ang top speed. Sakto lang tayo, chill lang ba? Talaga ng hangin, grabe, nakaka-relax talaga magmotor. Kaya kung ako sa inyo, sa mga kanood dito, sa mga nagbabala kumuha ng motor, kumuha na kayo. Siyempre, doble ingat lang at saka tamang practice.
Sarap talaga magmotor dito, nakaka-relax oh. Kaso walang ilaw. Pwede sana magtatambay-tambay dito pag gabi. Nakaka-relax talaga pag may mga bukid-bukid. So ang labas natin na ito is ano, bago mag Golden City, doon ang labas natin. So ngayon, doon tayo dadaan mamaya sa ano, sa Padang Hari papuntang Vermosa. Doon tayo lumabas. Siyempre doble ingat pa rin talaga kasi ang motor risky. Buhay mo nakataya dyan sa pagmumotor na yan. Marami nang kinitil na buhay yung motor, ang pagmumotor. Ganda, may kapihan pa dito. May kapihan pa oh. Foresta Cafe, shout out. Pagka nagka-budget tayo, try natin magkape dyan. Magdala na lang tayo ng 3-in-1 tsaka plastic. So ito, paligo na to. Hindi ko alam kung anong diretso. Wala pa yata yung ginagawang kalsada pa lang ata yung dyan. So ito, dito tayo, kakaliwa tayo dito. Sarap magmotor dito oh. Sarap mag-top speed dito pag yung rider mo argado. Pero syempre, pangit nga yung top speed. Alam mo naman ang top speed eh, napakadelikadong bagay yung top speed. Tangin ng top speed yan. Malaking tulong ang pagmumotor, lalo na kapag ikaw nagtatrabaho ka. Eh naranasan ko noon nung nagtatrabaho pa ako sa airport, wala akong motor noon. Ano yun, way back 2017 to 2018. So talagang commute ako, tsagaan ng commute. Talagang pahirapan. Alam mo yung tipong habulan ka pa sa jeep, yung tipong may nakasabit ka pa pag uwi mo, at maghihintay ka ng matagal kasi nakapila ka sa terminal ng jeep, nag-aantay ka mapuno yung jeep, tapos pag hindi ka sumakto eh hantay ka na naman. So napakahirap mag-commute, lalo na dito sa lugar natin sa Pilipinas na medyo traffic pa. Lalo na pagka traffic, syempre na alam mo yung mararanasan mo yung tagmamadali ka tapos yung driver panay sakay ng pasahero, talagang napaka-hassle sa'yo. Eh sa motor, kung may motor ka, hawak mo yung oras mo, tansyado mo yung oras mo kung kailan kang hindi malilate. Convenient talaga yung motor eh. Ang kalaban mo lang, disadvantage lang sa motor, syempre nanggigitata ka, lalo na pag tag-ulan o tag-init, syempre pawis-pawis ka. Yan lang ang kalaban mo sa motor, pero kayang gawin na komportable. Pero hindi naman lahat ng motor komportable. I mean siguro mga scooter, kasi katulad ng mga ganito semi-sports, nakatuwad, medyo masakit sa kamay. Katulad niya, namumula yung kamay ko kakasimula ako palang magmotor. Ang pagmumotor ay isang malaking komportable talaga sa mga may trabaho, lalo na pag nagmamadali ka. Kaya mong pumunta kung saan pagka may emergency, makapunta ka agad-agad kasi may motor ka. Eh kung magko-commute ka, hassle. Napakadelikado lang talaga ng motor kasi isang pagkakamali mo sa motor, makalingat ka, makatulog ka, makasagasa ka ng maliit na bato, eh talaga namang semplang ka. Ospital ang kababagsakan mo. Pero syempre, napag-aaralan naman lahat ng bagay eh. Pagka gantong nasa labas ka na ng kalsada, katulad nito, hindi mo akalain kung pwedeng posibleng mangyaring masama. Di ba, nagmumotor ka ng ganyan, akala mo walang mangyayari, bigla ka na tulad yan, mabilis na ganyan. Halimbawa, biglang nag-counterflow, sinalpo ka, o aksidente pa rin. Kaya sa pagmumotor, doble ingat talaga. Kumbaga yung tripling pag-iingat mo, dos mas triplihin mo pa. Hindi lang hindi lang basta-basta tingin sa harap kung wala ka ng pakialam sa tagiliran mo. O ito, lalabas na tayo dito. So dito tayo dahil ladaan tayo ng Vermosa. Tamang ikot-ikot lang. Tinesting ko lang din tong aking nabiling mic sa Shopee. Titignan ko kung malinaw, kung compatible siya dito sa ating kamerang Insta360 ONE RS. So ang bilis ng oras no, kung itim ng itim yung ulap dun parang uulan. Iikot lang naman tayo, tapos uuwi na rin muna. Napakatigas nito ni Kuya, ang daming sakay sa motor nyo. Shout out kay Kuya. Lakas talaga ng mga ganyang motor, yung mga TMX type. Sige po, tawid po kayo, tawid. Pakibilisan lang, sige tawid. So ito, malapit-lapit lang yung daanan. Malapit-lapit lang banda dito yung yung kakaliwa tayo papuntang Vermosa. Sana hindi tayo sitahin dito kasi dito medyo mahigpit din eh.
bawal yung naka-short na tsaka naka-chinelas. Dati pwede, nakakaraan kami. Kaya ngayon ito, nagsapatos ako tsaka pantalon para makadaan tayo. Dilim ng langit ah. Mukhang malakas ng ulan na to, sarap matulog na ito. Ito sana tuloy-tuloy yung medyo malakas-lakas na ulan para mapawi-pawi naman yung init na nararamdaman natin mula pa nung summer. May magulo yung panahon sa Pilipinas, parang babae. Magulo ang panahon, parang ugali ng babae. Diyos meo. So ito, malapit-lapit na tayo. Nandito na tayo ngayon sa Salawag stoplight. Stoplight muna mga tekamots. So ayan, dito tayo. Kakaliwa tayo dito. Dito na ba yun? Ay oo, dito na nga. Papunta yung Bermosa, ikot lang tayo pa dahang hari. So gusto ko lang naman dumaan dito kasi nakaka-relax dumaan dito kasi bukod sa maliwalas yung lugar, konti lang yung sasakyan ng mga dumadaan. Tamang kwentuhan lang tayo. Ayun, hindi tayo sinita. Naka-pants at ano na tayo. Ayun, naka-sapatos at naka-pants. Yan, dito pwede tayo mag-jogging dito. Sana ganito lahat ng kalsada. Sa Molino Road hanggang pa Dasma, lahat sana ganito. Kung ganito lang kaganda, sarap sana magmotor. Aray, may tumalsik sa mata ko. Ano ba yun? Kanina pa itong mga talsik na to, insekto yata ito eh. So ito nga, ang labas nga nito ay Bermosa. Diba maganda rito, maganda magmotor. Kala mo nasa ibang lugar ka na, yun pala nandito ka lang sa Cavite pa rin. Saka na lang muna tayo lumayo pagka gaya nga ng sabi ko na testing ko na ng maayos tong ating pang camera natin motovlog. Kung nahanap ko yung maayos sa settings para sa motovlog natin. First time rin naman natin gamitin to pang motovlog, tsaka yung bagong biniling mic natin. Kung medyo pangit ang audio na ito, babaguhin ko ulit hanggang sa makuha ko yung tamang settings para sa ating motovlog, yung tamang audio, kung anong magandang audio. Kasi taas yung volume ng mic, tapos sabog, parang sabog na. Titignan natin kung maayos. So ayun nga, sa mga nagbabalak na kumuha ng motor, huwag ka na magdalawang isip, kumuha ka na ng motor. Okay, dahan-dahan tayo at may hams. Bawal na pumasok dito yung mga nakachinelas at nakashort. Hindi ko alam bakit. Sabagay, for safety nga naman yun. Pag nasemplang ka, iwas masyadong gas-gas. So ito na, palabas na tayo, no? Kakanan tayo ngayon, no? So nasa Daang Hari na tayo, nasa Bermosa na tayo. Yun, Starbucks Bermosa. O yan, kakanan tayo dito. Papunta na itong Molino Road. Oy, may naka Z1000, no? Shoutout kay Kuya. Naka Z1000, grabe talaga yung Z1000. Dream Naked bike natin yan, boy. Magkakaroon din tayo ng Z1000 na yan. Bibili ako ng 5 peraso, iba't ibang kulay para di ako magsawa. Opya, inabot tayo ng stoplight, bebe. Oh, teka mo si Kuya. Balo, itong naka-Ford na to. Yan ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa Pilipinas. Yung mga ganyang ugali ng mga tekamots. Alam, sa totoo lang, hindi lang naman motor yung hindi lang naman motor yung kamote, pati sasakyan eh. Tignan mo yung ginagawa no stoplight, biglang dire-diretso siya. Paano kung biglang lumiko to, di salpuan, diba? Yung mga ganyang ugali sana natin, alisin natin yung pagiging kamote natin. Kasi marami tayo, hindi lang tayo nag-iisa sa kalsada. May mga kasama tayong ibang motorista, hindi lang naman tayo eh. So ayan, go. Sana maghintay tayo, diba? Kung kailang go. Kahit ba sabihin mong may emergency ka, o baka madali ka, di mas lalo kang na-emergency kung na-aksidente ka pa. Di ba yung mga ganyang bagay na alam naman natin sa sarili, kahit bataing-tay ka na, lalabas na yung bubulwak na yung tubol mo, yung igit mo. Di bali nang bumulwak yung igit mo sa upuan, basta wag ka lang mga mote. Kasi kung di nga bumulwak yung igit mo dahil may bumangga sa'yo, napisat ka, kaya talagang bubulwak. So ayun na, malapit na tayong umuwi. So hanggang dito na lang muna siguro yung susunod nating video. Mag-iingat tayo lagi, ride safe tayo lagi mga tekamots, no? Ako si Master Rider, ang inyong kaibigan. So ride safe, hanggang dito na lang muna. Tatapusin ko na lang muna yung video. Mag-iingat tayo palagi, God bless you. Bye bye.